Mapagpalang araw sa inyo, boss. Tawagin na lang akong Peter, isang foreman, taga Nueva Ecija. Itong kwentong ibabahagi ko ay karanasan ko nang minsang ma-assign ako ng trabaho sa lugar na hindi gaanong pamilyar sa akin. Pinadala ako noon sa Samar. Doon yung bagong proyekto ng amo namin. May isang bahay na siyang pinatirhan sa akin. Sakto lang ang laki nito at kumpleto naman sa gamit. Isa lang ang silid. Matagal na raw na walang nakatira sa bahay na yon at ako na lang daw ulit. Bilang dayo sa lugar ay inalam ko kung bakit walang nakatira sa bahay na yon kung maayos naman. Napailing-iling pa ang napagtanungan kong ali. Malalaman ko rin daw kapag tumagal-tagal na ako. Direkta ko pang tanong noon kung may multo ba. Ang sabi niya ay parang ganun na nga. Tinawanan ko na lang yon. Hindi kasi ako naniniwala sa mga multo noon, kaya kampante akong natulog kinagabihan. Unang gabi ko, pero agad akong naatulog dahil sa pagod. Naatutok sa akin yung ventilador dahil sobrang init. Pero hating gabi ay nagising ako dahil nanlilimahid sa pawis. Nakapatay na ang ventilador. Hindi ko naman yun pinindot. Napakamot na lang ako sa ulo at muling pinaandar yon. Pero muli akong nagising. Hindi dahil sa init, dahil sobrang ginaw naman na parang nasa loob ako ng freezer o kaya naman ay nakatodo ang aircon. Mabilis kong pinatay ang ventilador. Bumangon ako para sana uminom ng tubig pero natigilan sa may pinto. May naglalakad kasi sa sala. Pabalik-balik ang mga yabag. At ang nagbigay ng kilabot sa akin ay nang marinig ko yung mga bulungan. Marahan kong binuksan ang pinto para sumilip. Wala akong nakita maliban sa purong kadiliman. Tahinto yung mga yabag na yon at bulungan. Sa isip ko ay baka sa kapitbahay ko lang nanggagaling ang mga ingay na yon. Sumunod na araw ay mga kalansingan naman sa kusina ang nagisingan ko. Parang may nagluluto. Bumangon ako para tingnan. Baka sa tagal na walang nakatira doon ay may tao nang pumapasok at gumagamit ng bahay. Pero pagsilip ko sa labas, katulad nung nakaraang gabi, madilim lang. At dahil sa hindi ako mapapaniwalain noon sa multo, ay hinayaan ko na lang yon at natulog na. Makalipas ang 2 araw ay nagisingan ko naman ng madaling araw ang lagaslas ng tubig na parang may naliligo. Pinakinggan ko yun mabuti. Nanggagaling talaga sa banyo ng bahay. Dahan-dahan akong bumangon at naglakad palabas ng silid. Tinungo ko ang banyo. Agad na napansin ko na nakapatay ang ilaw. Nawala na rin ang lagaslas ng tubig. Napapamura na ako. Mukhang hindi ako patutulugin ng maayos ng mga nagigisingan ko. Unti-unti na rin ako nakaramdam ng kilabot nun dahil nga baka totoong may multo. Ayoko mang maniwala, pero gabi-gabi nang pinaparinig sa akin ang kakaibang pangyayari sa bahay na yon. Bumalik ako sa higaan at nilak ang pinto. Sa isip ko, bahala siyang gawin ang gusto niya sa labas, basta matutulog ako. Nakatulog naman ako ng maayos nun, pero ang sabi ng mga kasamahan ko ay nanlalalim ang mga mata ko. Parang palagi daw akong puyat. Sinabi ko sa kanila na namamahay lang ako. Hindi pa ako gaanong sanay sa bagong tirahan. May isang kasamahan namin ang nagsabing, buti ay nakakayanan ko raw na tumira ng ilang araw doon. Kung siya kasi, baka isang araw lang ay umalis na. Grabe daw kasi ang pagpaparamdam sa bahay na yon. Tinawanan ko lang siya at biniro na naduduwag siya sa bagay na hindi naman nakikita. Pero pinagsisihan ko ang sinabi kong yon dahil kinagabihan naranasan ko ang matinding panggagambala at pagpaparamdam. Agad akong naatulog paghiga ng higaan dahil sa pinagsamang antok at pagod. Medyo nakainom din kasi ako, kaya talagang bagsak ang katawan ko. Pero nang magmamadaling araw na, naramdaman ko na lang na parang lumindol. Umuuga kasi yung higaan. Gumagalaw yon na parang may yumuyugyog. Agad akong nagpailaw, nagsindi ng lighter para tingnan kung naggagalawan din ba yung ibang mga gamit sa silid na yon.
Pero hindi ko na naigala ang tingin ko noon, boss. Napako yung tingin ko sa isang nilalang na nakahawak sa dulo ng higaan ko. Bali lumang katre ang higaan ko na sinapinan ng badig. May parang hawakan sa magsing dulo. At doon nakita kong nakahawak ang nilalang na yon at niyuyugyug ang higaan ko. Saglit ko lang yun nakita dahil namatay naman agad ang apoy ng lighter. Nang sindihan ko ulit ay napamura na ako. May umihip kasi nun. Ramdam ko talaga yung hangin na dumaan sa hawak kong lighter. Nahinto na yung pagyugyog pero nararamdaman ko na andun pa rin siya sa silid ko. Babangon sana ako para magpailaw pero hindi na ako maagalaw. Naramdaman ko na lang na muling gumalaw yung higaan ko na parang masisira na. Napahiyaw na ako ng tama na. Wala akong narinig na kung ano. Tanging tunog ng higaan na malapit ng masira. Pumikit ako. Hindi ako madasalin pero nagawa kong magdasal ng paulit-ulit nung mga oras na yon. Sa ikailang ulit ko ay tumigil na yung pagyugyog. Tumahimik ang buong silid. Sinubukan kong tumayo at nagawa ko. Agad kong binuksan yung ilaw. Maayos ang mga gamit na parang hindi nilindol o ginalaw ng kung sino. Kahit ayokong paniwalaan yung nakita ko, ay pilit na susumiksik sa utak ko yon. Napausal ako na hindi ko kayang magtagal sa bahay na yon. Hindi kasi multo ang nakita ko, boss. Meron itong sungay na siyang nagbigay ng matinding takot sa akin. Kinabukasan din ay dinala ko ang mga gamit ko at dun muna nakitira sa barracks ng mga tauhan. Alam na raw nila ang nangyari kung bakit ako umalis. Hindi ko raw nakayanan ang matinding presensya. Buti na lang daw at umalis na ako dahil baka mabaliw din daw ako tulad ng naunang tumira doon. Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa inyong masigasig na tagapainig. Tawagin na lang akong Loida, taga Laguna. Itong kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa karanasan ko noong nakatira pa ako sa isang bayan sa Cavite. Hindi ko na lang sasabihin eksakto kung saan. Nung nag-aaral ako sa high school ay kinuha ako ng tiyahin ko para paaralin. Hindi na kami kayang paaralin ng mga magulang namin, kaya nagsilbi akong schoolgirl sa bahay nila. Kapag weekend ay kami lang ng anak niyang babae ang naiiwan sa bahay. Palagi silang may lakad noon dahil sa negosyo. Ako ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Yung pinsan ko naman ang nagluluto para sa aming dalawa. Saktong tanghaling tapat noon ay nasa silid na siya nagkukulong. Nasa sala naman ako at nanonood ng TV. Maya-maya ay may kumatok. Napasilip ako sa bintana. Isang may katandaang babae ang nasilip ko. May bitbit na mangkok. Hindi ko siya kilala kaya tinanong ko kung sino siya. Sinabi niya na bagong lipat raw siya roon sa katabing apartment. Mukha naman siyang mabait kaya pinagbuksan ko ng pinto. Gumisi siya noon at agad kong naamoy ang nganga na kadalasang naamoy ko sa lola ko noon. Tumambad din sa akin ang nangingitim at naninilaw niyang mga ngipin. Halatang matagal na siyang nagnanganga dahil sa kulay ng mga ngipin niya. Inabot niya sa akin ang dalang mangkok. Nagluto daw siya ng sinabawang manok. Hindi yun tinola dahil walang papaya o sayote. Wala ring malunggay o dahon ng sili. Basta sinabawang manok lang talaga. Nagpasalamat naman ako sa kanya. Alam niyo, ang akala ko noon ay aalis na siya, pero ayaw niyang umalis nang maibalik ko sa kanya yung mangkok. Yung para bang gusto pa niyang pumasok ng bahay. Pero sinabi ko sa kanya na sa susunod na lang kapag andoon na yung tiyahin ko at yung asawa niya. Baka mapagalitan kasi ako. Nagpumilit pa siya at nanghingi ng tubig. Nagtaka naman ako noon kung bakit kailangan pa niyang humingi ng tubig kung magkapit bahay lang naman kami. Pinahintay ko na lang siya sa may pintuan. Pero pagbalik ko noon, Sir Bob, galing kusina ay andoon na siya sa may sala. Naangisi na malaki ang ngiti sa akin.
Wala na akong nagawa nun kundi iabot sa kanya yung baso ng tubig. Pagkatapos niyang uminom ay ginala niya yung tingin niya sa buong bahay. Nagtanong siya kung sino-sino raw ang mga kasama kong nakatira doon. Sinabi ko sa kanya yung totoo. Tumangu-tangu lang siya at pagkatapos ay nagpaalam ng umalis. Nagpasalamat naman ako sa kanya sa bigay niyang ulam. Pumunta ako sa kusina para i-check yung binigay niya. Sobrang linaw ng sabaw na halatang matabang. Tinikman ko ng kaunti at muntikan pa akong maduwal. Hindi siya matabang kundi wala talagang lasa. Inukay ko pa yung mga laman nun at talagang walang ibang sahog. Walang bawang, luya, sibuyas o sili. Sa isip ko, anong klaseng luto yon? Parang manok na nilagyan lang ng tubig tapos bahala ka ng magtimpla. Tinawag ko yung pinsan ko. Pinatikim ko sa kanya. Niluwa at napaubo pa siya nun. Ano raw yun? Tubig na may laman? Okay lang sana kung ganon basta may lasa. Tinanong niya kung kanino nang galing. Ang sabi ko sa may bagong lipat at ng magandang loob na magdala ng pagkain. Napatango na lang siya at itinabi yung ulam. Aayusin daw niya yung pagkakaluto at lasa nun. Kinagabihan ay dumating na sina tita. Niluto ulit ng pinsan ko yung sinabawang manok. Naggisa talaga siya ng bawang, sibuyas at luya para doon at tinimplahan ng patis at asin. Nang maghahapunan na kami ay napansin niyo ni na tita. Ang sabi ko ay bigay yon ng bagong kapitbahay. Mas masarap daw kung may kalamansi at patis sa sausawan kaya gumawa yung pinsan ko. Nilagyan pa niya ng sili at bawang na fried. Agad nang sumandok si tita at nilagyan ng sausawang patis. Ganoon ang pagtataka niya nang bigla na lang parang may sumingaw na ibang amoy. Alam niyo yung parang nabubulok. Hindi siya amoy patis kundi amoy bulok na karne. Napatingin kami noon sa pinggan niya. Nag-iba yung itsura nang nilagay niyang sabaw at konting karne. Naging kulay putik yung sabaw tapos yung karne ay nangingitim na parang bulok na. Biglang naitulak ni tita yung pinggan niya at napatayo. Anong klaseng luto daw yon? Bulok na. Lahat kami ay maduwal-duwal. Dali-dali yung kinuha ni tito at nilagyan ng sausawan ng pinaghalong patis, bawang, sili at kalamansi. Talagang nakita namin na unti-unting nag-iba yung amoy at kulay ng pagkain. Itinapon yun ni tito. Galit na nagtanong siya kung saan nakatira yung may bigay nun. Hindi ko naman naitanong pa kung saan siya lumipat pero baka kako sa bakanteng unit. Pinuntahan niyo ni tito. Nakasunod kami sa kanya. Para nga siyang pupunta ng gyera. Takang-taka ako nung una kung bakit ganoon na lang yung galit niya. Akala ko ay dahil sa bulok lang ang ulam. Pero may iba pa palang dahilan. Pagdating namin sa bakanteng unit ay nakapatay ang mga ilaw na para bang walang tao. Tawag kami ng tawag ng tao po pero wala talagang sumasagot. Hanggang sa may lumabas na kapitbahay sa kabilang unit. Sino raw ba yung tinatawag namin dahil wala namang nakatira sa unit na yon. Kaya ako na yung nagtanong kung may nakita ba siya o nakilalang ganong babae. Umiling-iling lang siya. Wala raw. Naglibot pa kami at nagtanong-tanong kung may nakakakilala ba sa babaeng yon. Baka kamag-anak ng isa sa mga kapitbahay namin. Pero wala talagang nakakakilala o nakakita sa babaeng hinahanap namin. Bumalik na lang kami ng bahay. Lahat kami ay nawalan na ng gana. Hinarap ako ni tito at pinagsabihan ng mahinahon naman. Huwag daw ako basta-basta nagpapapasok ng hindi ko kakilala at tumanggap ng ibibigay nila. Kahit bagay o pagkain pa yon. Buti daw at naisipan ni tita na magpagawa ng sausawan noon na may kalamansi. Kaya lumabas yung totoong anyo ng pagkain. Tanging aswang o nanlalason lang daw ang kayang gumawa nun. Nagulat naman ako na naniniwala pala sila sa ganon. Hindi nawala sa isip ko yung nasaksihan ko hanggang sa pagtulog. Muli kong naalala yung mukha ng babae at ang nakakakilabot ay yung pagngisi niya. Patay pa ako nang maalalang pumasok yon sa bahay. Nang gabing yon, Sir Bob, bigla na lang may kumakalusko sa silid namin. Minsan doon kina tita
at minsan naman sa silid namin ni pinsan. Magkatabi lang kaya naririnig ko. Nang hindi pa siguro makontento ay umakyat yun sa bubong. Para yung pusa pero mabibigat ang mga yabag. Narinig kong nagsalita si Tito at napamura nga siya dahil sa pang-iistorbo daw ng nilalang na yon. Alam daw siguro nito na wala itong nahawaan kaya bumisita na lang ito. Doon ko lang talaga naisip na posibleng aswang yung babaeng yon. Bigla na lang yung sumulpot mula kung saan. Habang naririnig ko ang mga kaluskos ay kinikilabutan ako. Baka kasi maapasok yon ng bahay at kung anong gawin sa amin. Kung ano-ano na ang kinuha ng tito ko, merong asin, bawang at punyal. Sinusundan niya kung saan kumakaluskos at maglalagay siya ng asin at bawang. Lahat ng bintana at pintuan ay meron asin at bawang. Napamura na lang muli noon si Tito at sinabi niya na oras na mahuli niya ay papadiguan niya ito ng hasin at hahambalusin ng buntot pagi. Alam niyo yung parang ipo-ipo? Parang may ganun sa labas ng bahay. Napasilip pa ako sa bintana. Tahimik at bilog ang buwan. Pero bigla na lang parang may aninong dumaan kaya napaatras ako. Yung pinsan ko naman noon ay napasiksik sa kama. Parang may mga mata daw sa labas na nakatingin sa amin, ang pupula. Inabot na ng ilang oras na hindi pa kami nakakatulog noon. Talagang hindi yun tumigil sa paglipat-lipat ng pagkaluskos. Kinalaunan ay may nagrondang mga tanod. Di ko alam kung si Tito ba ang nagpapunta noon. Kaibigan niya kasi yung ilang tanod doon. Nawala yung mga kaluskos. Tiyak babalik daw yon sa mga susunod na araw. Kapag bumalik daw yon na wala sila ay sabuyan ko ng asin. Huwag na huwag ko raw papapasukin ang bahay. Pero sa kabutihang palad ay hindi na yun bumalik pa, sir. Hanggang sa bumalik na ako dito sa amin sa Laguna ay hindi ko na muling nakita pa yung babaeng yon. Natuto na rin ako na huwag basta-basta magpapapasok ng mga dayo o hindi kilala sa bahay. Huwag din tatanggap ng pagkain. At kung napilitan mang tanggapin, pigaan agad yon ng kalamansi. Hanggang dito na lang, sir, ang kwento ko. Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga listeners. Tawagin na lang akong Karen, 29 years old at taga-Antique. Marami na akong narinig ng mga kwentong katatakutan sa YouTube, pero isa ang channel nyo sa nagustuhan ko dahil sa mga totoong kwento. Kaya naman naisip kong ibahagi na rin itong karanasan ko nung nag-aaral pa lang ako sa kolehiyo. Sa isang hindi gaanong kilalang school ako nag-aral sa Iloilo. Nagkaroon ako ng maraming kaibigan at isa na roon si Yanyan. Taga Iloilo rin siya, sa isang bayan na hindi ko na lang babanggitin for privacy's sake. May kalayuan ang bahay nila at sa looban yon. Nasa unahan yata yon ng Kalinog. Nang mag-fiesta doon sa kanila ay inimbitahan niya kaming pumunta. Siyempre medyo nasabik ako noon at first time kong makakapunta sa lugar. First time ko ring dumayo sa malayong bayan. 5 kaming nagkasundong pumunta doon. Tinuruan lang kami ni Yanyan kung saan at ano ang sasakyan. Hindi na kasi siya pumasok noong bisperas pa lang ng fiesta. Maaga kaming nagkitang-kitang 5 sa harapan ng school. Saka kami sumakay ng jeep papuntang sakayan sa bayan ni Yanyan. Madali lang naman kung tutuusin. Ang hindi lang namin inaasahan ay ang layo ng babiyahihin namin. Napadaan pa kami sa isang rough road. Pinagtitinginan nga kami ng ibang mga pasahero dahil panay ang hiyaw namin kapag napapalubog ang gulong sa malaking butas sa kalsada. Natagtad talaga kami sa biyahe at nanakit ang pang-upo at balakang ko. May isang babae nagtanong pa noon kung saan kami pupunta at mukhang noon lang kami nakadaan doon. Sinabi namin yung lugar. Tumangu-tangu lang yung babae. Fiesta nga raw doon. Pero iilan lang ang naghahanda. Parang hindi nag-aalong sineselebrate ang fiesta doon dahil may nangyaring hindi maganda. Parang may nagsaksakan daw kaya natigil ang fiesta ng ilang taon.
May isang bayan na binabaan namin noon para sumakay ulit ng jeep papunta mismo sa bayan ni Yanyan. Dulo daw kasi yon at ibang mga jeep na ang bumabiyahe papunta doon. Agad naman naming nakita yung sinasabi niyang landmark at mula doon ay magta-tricycle na kami papasok sa kanila. Nang dumating kami sa kanila ay medyo tahimik. Merong ilang bisita sa bahay nila pero halatang mga kamag-anak lang din. Sinalubong kami ni Yanyan at nilagay ang mga gamit namin sa isang kwarto. Kumain na raw kami dahil sakto tanghalian na noon at gutom na nga kami. Habang kumakain ay nagulat ako nang may biglang tumabi sa akin at hinila yung plato ko na may pagkain. Paglingon ko ay isang parang may Down syndrome na lalaki. Ngumiti lang siya sa akin at sinabi niyang kakain siya. Hinayaan ko na pero nagulat talaga ako noon. Kinuhanan na lang ako ng bagong plato ni Yanyan. Hindi nila yon sinaway o hinayaan lang na sumalo sa amin. Medyo naging tense yung pakiramdam ko noon dahil katabi ko siya at panay ang kuha niya ng ulam sa plato ko. Sinaway lang siya ng isang beses ni Yanyan pero hinayaan na nang saglit itong tumigil. Sinabi pa niya na natutuwa lang daw yung pinsan niya sa amin. Ganoon daw ito kapag may mga bagong salta sa bahay nila. Pero mas sanay naman daw kami dahil mabait naman ito. After kumain ay saglit kami nagpahinga sa kwarto na pinagdalhan niya ng mga gamit namin. Hindi ko na malayan na nakaidlip ako sa pagod. At hindi ko rin alam na mag-isa lang ako sa kwarto na yon. Ito na nga at nagtataasan ang mga balahibo ko sa tuwing naaalala ko ang bahaging ito. Nagising ako noon na medyo madilim na sa kwarto. Saglit pa akong nalito at nataranta dahil agad nag-sink in sa akin kung nasaan ako. Bumangon ako noon na habol-habol ang hininga. Parang may dumagan sa akin at sumakal. Narinig ko ang mahinang hagikik at mabilis yung lumabas ng kwarto. Nakilala ko agad kung sino yon dahil sa taas at laki ng katawan. Siya lang yung bukod tanging may ganoong built. Yun yung pinsan ni Yanyan na may Down syndrome. Sinundan ko ito sa labas pero wala na. Nakita ko nagkukwentuhan yung mga kaibigan ko sa labas ng bahay. May kubo kasi doon na pwedeng tambayan. Pasimple kong kinuwento sa kanila yung ginawa ng pinsan ni Yanyan sa akin. Akala ko ay mag-aalala ito sa akin at pagsasabihan niya yung pinsan niya. Pero natawa lang siya, sabay sabi na trip daw talaga ng pinsan niya yon. Alam daw ba namin na mas matanda ito kaysa sa amin? Baka crush daw ako nito. Mahilig daw yon sa mga babaeng dayo. Napapamura ako sa isipan ko noon. Yung parabang wala lang sa kanya yung ginawa ng pinsan niya. Yung parabang hindi rin siya babae. Sinakal kaya ako noon at parang naramdaman ko pang mahapdi ang braso ko. Nang tingnan ko nga ay may bakas pa yon ng kalmot, namumula. Pero hindi ko na sinabi dahil baka isipin niya noon na pag-iinitan ko yung pinsan niya. Naalala ko yung devilish grin ng taong yon bago lumabas ng kwarto kaya kinilabutan talaga ako. Yung parabang ibang tao, parang normal na nagpapanggap na may aning sa utak. Ipinasyal kami noon ni Yanyan sa plaza dahil merong banda at palabas. Mag-aalas 11 na nang umuwi kami. Sakay kami ng tricycle noon. Pero nagulat kami nang makita namin naglalakad sa madilim na daan yung pinsan niya na walang kasama. Kaya hinintuan to ng tricycle at pinasakay. Loko daw talaga yung pinsan niya at sinusundo pa raw kami. Yun ang sabi ni Yanyan. Sa isip ko ay parang pinababayaan lang nito ang gusto nitong gawin. Hindi nila naisip na pwede itong madisgrasya o kaya ay makadisgrasya. Ito na nga ang worst part, Sir Bob. Tatlo kaming magkakatabing natulog sa malaking kama. Yung dalawang lalaki kasi nakasama namin ay doon naglatag sa sala. Nasa kabilang kwarto naman si Yanyan. Nakitulog daw sa kapatid ng nanay niya ang mga magulang niya, kaya kami-kami lang ang nandoon sa bahay nila. Nakalak na ang lahat ng pinto at nakasarado ang mga bintana. Malaki yung kama namin dahil higaan pala yon ng mga magulang ni Yanyan. Sinadya daw na lakihan dahil malikot matulog yung tatay niya, kaya doon kasya ang 4 na tao. Kalagitnaan ng gabi nang may maramdaman akong may tumabi sa akin.
Nasa dulo kasi ako malapit sa pinto. Ang akala ko talaga noon ay yung kaklase naming si Jude. Nanliligaw kasi yon sa akin. Kaya kapag niloloko ako noon ni Yan sa pinsan niyang may something ay napapasimangot siya. Nakaramdam pa ako ng munting kilig noon at umusog pa ako para makahiga siya ng maayos. Baka ka ako gininaw sa labas dahil sobrang ginaw sa lugar ni Yan. Malapit na kasi sa bundok. Yumakap yun sa akin, Sir Bob, at humalik pa nga sa pisngi ko. Siyempre, gusto ko rin si Jude kaya kinilig ako ng slight. Pero naisip ko na parang may mali. May kakaiba sa amoy niya na parang malansa. Hindi naman ganun yung amoy ni Jude. Napabalikwas ako ng bangon at muntikan na siyang malaglag sa kama. Doon, narinig ko ang nakakalokong hagikik niya at malakas niya akong hinila. Kaya nagpumiglas ako. Nang makawala ako sa kanya ay mabilis kong binuksan ang ilaw. Muntikan na akong mag-hysterical kung hindi lang ako pinakalma ng dalawa kong kaibigan. Narinig din siguro ng mga kasama naming lalaki yung mahinang komosyon sa kwarto namin kaya pinuntahan nila kami. Napatingin ako kay Jude at naiiyak na napamura. Ang bilis nakaalis ng hinayupak na yon na para bang hindi yun hirap maglakad. Sa totoo lang, Sir Bob, paika-ika pa yung maglakad dahil maliit yung isa niyang paa at malaki talaga ang katawan niya kaya medyo hirap sa paglalakad. Pero noong mga oras na yon, pagbukas ko ng ilaw ay wala na siya sa kwarto namin. Tinanong nila ako kung anong nangyari. Naiiyak kong kinuwento yung ginawa ng pinsan ni Yan. Napansin naming nasa pinto na si Yan at narinig niya yung kwento ko. Alam niyo yung reaksyon niya? Hayaan na raw at isip bata naman yung pinsan niya. Crush lang daw talaga ako nun. Crush at isip bata pero muntikan na akong pagsamantalahan. Lumipat noon ang kwarto namin sina Jude. Doon sila sa lapag natulog. Habang tulog na yung ibang kasamahan namin ay mahina kong kinuwento sa kanya yung nakakakilabot na hagikgik ng pinsan ni Yan. Pabulong din niyang sinabi noon na napansin din daw niya yung mga pailalim na tingin noon sa akin. May isang beses pa na titig yun sa akin na para ba akong lalapain. Normal ba ka ako sa may Down syndrome yon? Hindi naman daw ganon ang kakilala niya. Para daw itong manyakis. Hindi lang dun ako natakot, Sir Bob, kundi nung hinila niya ako at bago ako makawala sa kanya ay tinangkapan niya akong sakalin. Maaga kaming nagising nun. Nagyayapang mag-breakfast si Yan pero una na akong tumanggi. Nakita kong andoon na naman yung pinsan niya at nagkukunwaring parang walang maling ginawa. Hindi talaga may kondisyon lang ang tingin ko sa kanya. Yung parang nagkukunwari lang siya para maapang manyak. Umalis kami noon nang hindi na kumain ng breakfast. Nasa akin ang simpatya ng mga kaibigan ko. At simula nang mangyari yon, hindi na kami nagpansinan ni Yan. May sinabi pa yung isang kaibigan ko. Nang paalis na raw kami ay nilingunan niya yung pinsan ni Yan. Masama raw ang tingin sa amin. Kinilabutan pa raw siya nang bigla na lang siyang pakitaan ng kutsilyo na parang nananakot. Kaya pala nagmamadali na siyang sumakay kami ng tricycle noon. May mga nangyari pa sa kolehiyo namin, Sir Bob. Tungkol pa rin yan kina Yan at sa pinsan niya. Pero sa susunod ko na ikukwento dahil masyado nang mahaba. Kadalasan talaga ay mas nakakatakot pa ang totoong tao kesa sa kababalaghan. Maraming salamat at God bless sa inyo at sa channel nyo. Sana ay lumago pa ito. Hello sa inyo, Sir Bob. Tawagin na lang akong Zarina, taga Cebu. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa isang dayo noon sa lugar namin. Sana ay mailahad sa channel nyo itong kwento ko dahil pinagpuyatan ko talagang maisulat to. Tawagin na lang natin siyang Ruel. Noong una talaga, ang kwento niya sa amin ay namimili siya ng mga lumang pera at mga sirang gamit tulad ng relo at cellphone.
Hinahayaan lang namin siyang magpalaboy-laboy sa daan dahil hindi naman siya nakakaabala. Kinakausap lang niya ang gusto siyang kausap. Ganun siya kabait. Ito daw yung dayo na makakagaan mo ng loob. Bukod sa mabait itong makipag-usap ay palakwento pa. Nanirahan siya malapit sa amin. Halos 1 buwan din siyang namalagi sa paupahang bahay na yon. Sa araw ay ganoon ang ginagawa niya at sa gabi naman ay naglalako siya ng balot at penoy. Inaabangan na namin na lumabas siya noon para makabili kami. Ang pinagtataka namin ay kung saan niya kinukuha ang mga tindang balot. Parang wala naman kasi siyang pupuntahan noon na ibang lugar. Pero ang sabi niya ay paninda niya raw talaga yon nung nasa kabilang bayan pa siya. Huli na naming nalaman na intel pala siya. Nagmamasid siya kung sino sa lugar namin ang nagbebenta ng ipinagbabawal na droga at gumagamit. Isang araw daw noon, habang naglalako siya ng paninda, ay napadaan siya sa isang sementeryo. Huminto siya noon at nakiramdam dahil baka doon daw tumatambay at ginagawang tirahan ng mga adik. Nagulat daw siya nang ibaba niya ang paninda. Parang may dumaan daw sa likuran niya. Madilim kasi sa bahaging yon. Hindi siya nagtangkang magpailaw dahil baka may makakita rin sa kanya. Ilang beses daw na padaan-daan sa harapan niya, sa likuran at sa gilid ang napakabilis na nilalang na yon. Agad daw siyang kinilabutan. Kaya umalis siya sa parting yon at pumunta sa may poste ng ilaw. Doon daw biglang may nagpakita sa kanya. Namumula ang mga mata pero hindi raw adik. Itim ang balat nun at medyo mahaba ang nguso. Mahaba rin ang mga kuko at parang mabalahibo ang braso. Natakot daw siya noon na humarap sa kanya. Sinabi daw niya na mga adik lang daw ang hinahunting niya, hindi halimaw. Umangil daw yun at naglakad ng marahan papalapit sa kanya. Dahil sadyang handa raw siya noon sa maaaring mangyari sa kanya ay may inilabas siyang punyal. Dapat daw ay para yun sa adik na manlalaban sa kanya. Pero sa isang aswang daw pala niya yun magagamit. Nagpangbuno sila. Nagpagulong-gulong sa kalsada. Naramdaman daw niya minsan na may kumukudlit na hapdi sa katawan niya. Isa lang daw ang gusto niyang mangyari ng gabing yon. Yun ay tapusin ang nilalang. Pero maliksi daw yun at natatamaan siya. Kaya winasiwas na lang niya yung punyal. Doon daw ay naramdaman niya na may umagos sa dugo sa punyal. Bigla daw nawala ang nakabunuan niyang aswang. Kinabukasan, habang naglilibot raw siya, ay may isang lalaking bumangga sa kanya. Agad na napadaing daw yun at napahawak sa may bandang balikat. May bakat daw yun ng dugo. Humingi daw ng paumanhin si Ruel pero tinandaan niya ang itsura nito. Makalipas ng ilang araw ay natuntun niya ang lungga ng mga adik. Agad nagkaroon ng raid. Medyo nagulat pa raw siya nang makitang nahuli din yung lalaking nakaaway niya. Hindi raw siya nagkamali na adik din yun. Kinulong daw ang mga yon. Pero ilang araw lang ay napabalitang nawawala yung lalaki. Hindi malaman kung paanong nakalabas. Pero may ideya na si Ruel dahil minsan na niyang nakalaban ito. Hindi daw yun basta-bastang tao, kundi isang aswang na kayang magbalat kayo. Kaya sigurado na nakatakas yon. Nalungkot kamo nang umalis siya sa lugar namin. Pero alam naming kung saan man siya napadpad ay magiging maayos ang lugar na yon. Mawawala ang mga adik na kinatatakutan maski na ang aswang.